Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia at gayon din po sa mga naroon sa kanilang mga tahanan sa online. At muli po, bago tayo ay magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin at inanyahan ko po kayong tumayong lahat. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan at kalulatian sa gabing ito. Hiningi po namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu na siyang manguna, mamahala at magbigay sa amin ng kaalaman mula sa pag-aaral mula po sa iyong salita. At dalangin ko po na naway lingkod maging daluyan ng biyaya pagpapala ng bawat isa. At maging ang aming mga kapatiran patungo rito, ikaw po ang manguna at mag-iingat. At dalangin po namin ang programa na amin pong gaganapin na ito ay magbigay kalawalhatian sa iyo pong pangalan. Ang lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aawit. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo umawit at sambahin natin ang ating Panginoon. Tayo umawit, when we all get to heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sunod na awitin dahil buhay. Ang Diyos anak, pusang nanao, pagkat tayo Kanyang mahal. Noon sa krus, tayo'y sinako, ngunit nagbangon din buhat sa libingan. Dahil tunay na buhay si Kristo, napawi na ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung ang sanggol na bagong silang pusong ina, nagadala, ngunit lalo kaligayahan
Habang inaawit ang God's wonderful people, tayo magkamustahan sa bawat isa. I love the thrill and I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. At kapag tayo na tapos na sa kamusta sa bawat isa, maaari na po tayong umupo at tayo na dadako na sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday po sa church auditorium po yan. Ganun din po, Sunday worship service starts at 9 a.m. ganun sa church auditorium din po. At sa Sunday worship team sa July 26, upcoming Sunday, pahalagahan higit sa lahat. Matatagpuan po yan sa Mateo chapter 13, verses 45 to 46. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. And Lord's Supper every last Sunday of the month. And each one bring one every Sunday, ganun din po sa every Wednesday po. And weekly worship service, Camarin, Caloocan City, every Friday. And home Bible studies, San Mateo, Rizal, every Saturday. And worship service, Taytay, Rizal, every Saturday. Taytay Ministry, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday po. And Goy Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday, BKBs and tract distribution every Saturday. And first-time visitors Sunday, July 26, every last Sunday of the month. At 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary Giving Commitment every last Sunday of the month po. At maaari po tayo magsitayo muli at tayo umawit muli sa ating Panginoon. Kamangha-manghang Diyos. Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salitang nagmula. Basta ang buong siyang daigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Lamig, maging ang hangin at ulan, di ka na makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuling alay. Basta'y ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Lamig, maging ang hangin at ulan, di ka na makapangyarihan. All together, kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mo
ngalan. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang huli ang aming ngalan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mo taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Ay mayroong tagumpay, hanggang papuri ang aming ngalan. Walang hanggang papuri ang aming ngalan. Mari na po tayo magsiupo. At atin na pong ihanda ang ating puso't isipan at akin na pong tatawagin si Brother Conrado Castillo. Thank you po at magandang gabi muli sa bawat isa sa atin. Tayo po muli ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Bali, ang ating pong paksa ay mumula po sa Old Testament, patungkol po kay Abraham. Ayan, kay Abraham. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, sinubok ng Diyos si Abraham. Ayan po, sinubok ng Diyos si Abraham. At makita po natin kung paano po yung kanyang pagtatagumpay sa tukso na yan. Mabigat po yung pangyayaring ito. At ang ating pong teksto ay mula po sa Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Tapos talon po tayo ng verse 7 at saka 8. Ako po sa verse 1, kayo sa 2. At sa 8 po, sabay-sabay po tayo. At tinayahan ko po kayong tumayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Genesis chapter 22, verse 1, 2, at verse 7 at 8. At sabi po dyan sa verse 1, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Kayo po, verse 2. Verse 7 po. At nagsalita si Isaac kay Abraham sa kanyang ama na sinabi, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako. Anak ko, at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Verse 8 po, sabay-sabay tayo. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Tayo po muli dumako sa Panginoon. Muli po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gabing ito sa pangaral na iyong salita at naway magbigay po ito sa amin ng lubos na pananalig, pagtitiwala sa mga bagay na dumarating sa aming buhay. Alam po namin na ito ay nilayon mo upang kami ay lubos na magtiwala sa iyo at gawin ang iyo pong kalooban. At tunay nga na wala po kami magagawa sa anumang bagay na kabigatan sa aming buhay, mga pagsubok o tukso, tanging ang aming pong malalapitan lamang ikaw po, na tanging magbibigay sa amin ng katugunan sa lahat ng ito at magbibigay ng katiwasayan, kapayapaan sa aming buhay.
At habang inaaral yung salita, Panginoon, Banal na Espiritu ay kumilos about sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsiupo na po tayong lahat. Sinubok ng Diyos si Abraham, ano? At sa simula pa lamang po ang Panginoon ay merong ginagamit upang ang tao ay kanyang subukin. Sa panahon pa lang, ng unang nilalang, si Adan at si Eva, di po ba? Sila ay sinubok ng Diyos. At dito maraming bagay tayong makikita nung nilikha ng Panginoon, si Adan at si Eva. At sabi nga, niligay sila doon sa halamanan ng Eden. At nung sila ay naroon, sabi ng Panginoon, lahat ng punong kahoy na namumunga ay pwede niyong kainin. Sabi niya gano'n, ng Panginoon. Ngunit maliban sa bunga ng punong ito. Ayan, ang isang bagay po na makikita natin dyan ay kakaiba nga po tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Hindi tayo naging sunod-sunuran lamang sa mga pinag-uutos ng Diyos, kundi binigyan niya tayo ng kaisipan upang magpasya. Di po ba? At doon, sa time na yon, sa puno na yon, ay sinubok sila kung sila ay magiging matapat. Ayan po, At tingnan po natin itong mga pangyayari na naganap, sa buhay po ni Abraham. At bakit po siya sinubok ng Diyos, Upang unang-una nga po kung siya ay matapat. Kung siya ay matapat sa Diyos. Ayan, At nung una pa man, di ba, doon sa nung unang tawag pa lamang sa Genesis chapter 12, kay Abraham, sumunod na siya, di ba? Pero ika nga, ito yung pinakamabigat na pagsubok sa buhay niya. Kasi napakahabang panahon, nag-iintay po sila ng anak. Ngunit, halos mag-100 na si Abraham, wala pa. Pero nangako ang Panginoon. At ngayon po, dito, nung nagkaroon sila, ay sinubok po siya. Bakit siya sinubok? Upang siya ay makita kung magiging matapat. At dito po sa unang bahagi ay hiniling na ihain si Isaac. Ihain si Isaac. Makikita po natin dyan, Sapagkat tinitingnan ng Diyos, hindi yung panlabas, di ba? Ang tinitingnan ng Diyos yung kalooban natin, yung puso. Sino ang pinakamahalaga sa puso ni Abraham? At sabi nga dyan sa Matthew 10:37, ano po sabi dyan? Sabi rito, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kita po ninyo, dapat talaga ang pinakauna, best para sa atin, na nakaupo sa trono ng ating puso'y walang iba kundi ang Panginoon. Upang makatiyak tayo na yung direksyon ng ating buhay. Siya, ang siyang nakaupo, sa kanyang puso. Kasi nakikita niya napakatagal, di po ba, na nag-intay si Abraham, si Sarah ng anak at pinangakuan nga sila. At nung dumating eto na. Hiniling ng Panginoon na ihain si Isaac. Mabigat po na ikangang pagsubok sa buhay yun. Maging sa atin, ano ba yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin? Ano ba? Ito ba ay mga idols, mga Diyos-Diyusan, kayamanan, trabaho, ambisyon, o ating mga loved ones, o ating mga mahal sa buhay? Kaya
ika nga hindi lamang yung mga nakikitang mga santo na sinasamba, yun yung idols, ano? Kundi kung ano yung ika ngang nakaupo sa ating trono ng ating puso. Kaya ating pong siyasatin ang bagay niya, no? Pangalawa, Diyos ang dapat maghari. Diyos ang maghari sa ating buhay. At maliwanag po yan, maging sa Old Testament, binanggit ito. Sabi diyan, sa Mark 12:30, na iibigin, sabi rito, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas. Ano ibig sabihin? Dapat siya ang lahat-lahat at una na dapat sundin at paglingkuran. Siya po lamang sa bawat bahagi ng ating pong buhay. Kaya isipin natin kung tayo ika nga ay naroon pa sa mundo at wala pa tayong Kristo, malayo po. Hindi yan yung ika nga kalikasan ng tao eh. Tayo na bago lamang, di po ba, sa pananahan ng banal na Espiritu at hindi natin kaya ika nga ganapin, gawin yung pinag-uutos ng Diyos. Ngunit, kaya nga tayo pinagkalooban ng Holy Spirit. Dapat Diyos ang maghari sa bawat bahagi. Puso, pag-iisip, kaluluwa at ng buong lakas. Physical at spiritual. Dapat ipagkaloob, ipagkatiwala natin to sa ating Panginoong Diyos. At pangatlo, upang dalisayin tulad ng ginto. Sabi diyan sa Kawikaan 17 verse 3, ang dalisayan ay sa pilak at ang horno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Kaya hindi po natin nakikita ang ating kalooban, di po ba? Pero sa Diyos, wala tayong may tatago. Kitang-kita po ng Panginoon yan sa ating pong buhay. Upang dalisayin tayo. Kung ano pa ba yung mga bagay na dapat alisin, impurities, mga dumi sa buhay natin, mga kasalanan. Kaya nga po dito sa Santiago, chapter 1, verse 2, ito po ay proseso ng paglago sa pananampalataya o sa faith. Sabi diyan sa Santiago 1:2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yung pala ang kailangan natin, dumating man yung mga pagsubok sa buhay natin. Parang sundalo, di po ba? Bago isabak sa digmaan, sa labanan, sila po ay dumadaan sa mga training upang maalaman nila kung ano ang kaparaanan na dapat na unang gawin. Ayun po, at sabi nga, maging mature, yung kanilang sabi sa akin, Sir, meron na akong simbahan at baptist. Kaya hindi po natin pwedeng husgahan ang tao. Sa kabila nung nakapakinig na siya, kailangan lang patuloy at ipanalangin natin. At nung bandang huli nga, sinusumbatan ako eh. Sa kayo galing? Umating kami nung kasalan eh. Brad, hindi dapat. Sinusumbatan ako, sabi nga sa akin. Saan ba yung Catholic? Oo, ako. Pamangkin ni Mrs. Sabi, hindi na dapat. Kasi hinango na tayo. Nasa liwanag na tayo. Kaya hindi natin na pwedeng basta tingnan lamang sa panlabas ng isang tao eh. Maging siya ay dumadalo sa iglesia. Kasi meron din pagkakataon na sila ay lumalago. Kaya panalangin lang ng bawat isa ang kailangan. Kaya nga po na asahan ang pagsubok ay darating sa lahat ng mga Kristiyano. Walang exempted po dito, Lalo na kung ikaw ay namumuhay ng may katapatan sa Panginoon. At yung pangalawang bahagi po,
pumasa, sabi rito, no, si Abraham sa pagsubok. Diyan po siya po ay sumunod. Sumunod si Abraham sa Diyos. Sa 22, chapter 22 ng Genesis, verse 3 at 6, sabi po diyan, at si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa bundok na sinabi sa kanya ng Diyos. Verse 6, at kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac sa kanyang anak. Parang nakikita na natin dito ang Panginoong Isus, mayroong pasan-pasan na krus. Ano po? At dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. At sila'y kapwa yumaong magkasama. Mapapansin po natin dito, talagang desidido po si Abraham na gawin yung kalooban ng Diyos. Pero umagang maaga, sila ay gumising, naghanda ng mga kakailanganin nila para sa paglalakbay. At hindi lang pala ito, kung pag-aaralan po pala natin ito, hindi lang ito malapit, hindi lang ito kilometro, milya po ito, yung kanilang pupuntahan sa Moriah. Mula doon sa Beersheba hanggang doon sa Moriah, merong sinabi na kundi 50 to 60 miles yung layo po. Kaya ang paglalakbay po, mga 3 araw. Biro niyo yun, At maaaring sa paglalakbay niyang yon, ay nandun sa isipan niya. O nilagay ng Panginoon yung pagpapasya na kung siya ay tutuloy pa. Pero tuloy-tuloy po yung kanyang paghahanda at paglalakbay. Kaya nga po walang pag-aatubili, o hesitation sa pagsunod. Kaya ganun din po dapat tayo, At sabi nga dyan sa Philippians 2:8, ito po yung binanggit kay Christ, sabi diyan, at malibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan, sa krus. Kaya nga po ang sinusundan natin yung bakas, ng ating Panginoong Hesus, yung halimbawa niya. Kaya nga, binanggit niya sa atin na anumang bagay na kanyang iniwan, ito isang halimbawa para sa atin na dapat sundan. Hindi po siya nga nag-atubili ng Panginoon na ipagkaloob ang kanyang buhay. Sabi nga sa Old Testament, para siyang tupa na dadalhin sa patayan, walang imik. Sabi nga gano'n, hanggang sa kamatayan po, tapat ang kanyang layunin, At pangalawa po, iaalay si Isaac bilang hain, sa verse 10 hanggang 12, Kasi ito yung pinakamahalagang handog, hain, yung susunugin. Noon, yung hayop, bagamat ito'y pinagbabawal niya nung una pa man Pero dito, hindi nang nagtanong si hindi mabawal na ialay ang mga tao, kundi hayop lang. Pero sabi dito sa verse 10, at iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel sa verse 11 ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanyang sinabi, verse 12, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bungtong na anak. Napakabigat po yun, Hindi mo kasi alam. Kasi pangako ng Diyos, pangako sa Kanya? Siya ay magiging ama ng maraming bansa. Paano magkakaroon yun kung iaalay niya yung kanyang tanging anak? Pero dito makikita natin po yung pagtitiwala ng Panginoon.
sa mga dumaang mga pagsubok na ito. Siya po ay pinigilan ng anghel ng Panginoon. Nabasa po natin diyan sa verse 11 at 12. At ang kagandahan po nun talagang ang Panginoon handa nga tayong paalalahanan, tulungan sa lahat ng oras. Kaya wag po tayong mag-atubili sa ating pong paglilingkod, sa ating buhay. Alam ko mahirap. Maging sa bahay ka lang mahirap. Paghahanda. Lalo pa yung ika nga nung full-time ka sa gawain, araw-araw meron kang mga pinaparoonan, Bible study. Mahirap po, pero yan po ay merong layunin sa atin upang tayo ay ma-develop, mahasa tayo, at maraming kaluluwa na ma-save, maligtas. Ipinalit po ang tupang lalaki sa Genesis 22, verse 13 sabi nga dito 22 verse 13. Ano po sabi diyan? Ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga taat at namalas at narito isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang nahandog ng susunugin na inahalili sa kanya. Kita po nyo, meron nakalaan na ang Panginoon. At makita po natin dito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, Sa wikang English, yung substitute. Ipinalit po siya sa atin bilang dapat tayo yung magdanas ng hirap at parusa. Kinuha po ng Panginoong Hesus. Sabi po dyan sa verse 8, sabi, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Ito yung katanungan ng anak niya. Sabi nga niya, di ba, narito na ang mga kailangan natin, kahoy, apoy. Nasaan na yung ating korderong iaalay? Ano sabi ng Abraham? Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Ito nga, yung verse 13, at nakita rito ni Abraham, yung yung tupang lalaki nasa likuran na nahuli yung kanyang sungay doon sa mga dawag. At yun yung inihain niya, kapalit ng kanyang anak. At dito po, pangatlo ay pinagpala ng Diyos si Abraham. Kita niya yung huli, merong magandang resulta. Pinagpala ng Diyos si Abraham. Genesis 22, verse 15, verse 7 hanggang 17, sabi rito, at tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit, verse 16, at sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. 17, na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi. Na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. Ito po ay naganap, nangyari po sa bansang Israel. At mula po kay Abraham, pinagpala po lahat ng mga tao na mananampalataya doon sa kanyang anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Pati sa mga kaaway po niya, ay wala pong magagawa. Ang kailangan lang yung pagsunod. At sabi nga po sa yung pangako sa kanyang pagiging masunurin sa Hebrew 6:13 at 14, sabi niyan, sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Yun nga yung sinabi niya, pagpapala. Na sinasabi, verse 14, tunay na pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin kita. Kaya kita nyo,
Kung sa tingin natin, parang ika nga, hindi mangyayari. Biro mo, si Abraham, si Sarah, nung sila ika nga ay magkaanak, sabi nga ay lipas na sa panahon. Ano? Wala na. Pero walang imposible po sa Panginoon. Walang imposible. Ano man yung bagay na ating inilalapit sa Kanya, magtiwala tayo. Panghawakan natin yung Kanyang mga pangako. Kaya nga po, sa paglaan ng mga mag-aaral, yung panahon, di ba yung mag-aaral, hindi lang college, kundi meron pang mga dagdag, di po ba? Napakahaba. At kung ikaw ika nga ay walang hilig sa pag-aaral talaga, titigil ka. Kasi napakahaba eh. Mahabang panahon, bubunuin mo. Pero kailangan yung pagtitiis. Hindi po mawawala yung pagtitiis, maging sa atin po, Kaya ako po, ika nga na tutuwa ako sa Panginoon sa kabila ng mga pinagdaanan namin, lalo na nung bago pa lamang kaming ika nga, nagsasama ni Esther, talagang napakahirap. Simula kami sa baba, unti-unti po, na humaharap kami sa mga pagsubok sa buhay, ginagawa ko pa naman, ginagampanan ko yung aking tungkulin. At ang Diyos ang bahala, sa mga bagay na pangangailangan natin. Yan lang po yung napakahalagang bagay, Kaya nga po, bilang mga manampalataya, kung dumaan man tayo sa maraming pagsubok sa buhay, ito ay may layunin upang tumatag at maging ganap o matured sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag hindi mo pa nasubukan ng Panginoon talaga, wala eh. Pero dahil sa paghihirap mo, pagtitiis mo, nagpatuloy ka, ginampanan mo yung tungkulin mo, sa long run, dun sa dulo, makikita mo yung kaayusan, katiwasayan. Ayun po yung kailangan natin sa ating buhay, yung pagtitiis. At sa ating pong pagtatapos, mabigat at mahirap. Sabi nga, ang ibigay ang isang bagay sa Diyos na mahalaga sa atin. Di po ba? Mahirap. Yung ano ba yung nasa trono ng ating puso? Yung ating sarili ba? Self o mga idols? Kailangan po yan, ika nga ay linisin natin at hayaang nakaupo ang Panginoong Diyos sa ating puso. Para yung meron kang panauhin, di ba? At yung panauhin mo, sige, bahala ka rito sa bahay. Gawin mo ang nais mo. Kainin mo ang mga bagay na gusto mo. Pero, ipinasok mo siya sa isang kwarto at ikinandado. At doon hindi siya makakakilos. Parang ganun, kumisan ang Diyos sa buhay natin eh. Yung sarili natin ang nasusunod, hindi ang Panginoon. At nawa ito po ay nagbigay sa atin ng paalala, Mabigat talaga, mahirap. Kaya nga po sa kabila ng mga pagsubok ng Diyos sa atin, tayo magtiwala at gawin ang kanyang kalooban. At sa huli ito ay may magandang biyaya o pagpapala katulad ni Abraham. Pangalawa, ang nais ng Diyos na sa bawat bahagi ng ating buhay, siya lamang ang tangi. Siya lamang at wala ng ibang Diyos na nakaupo sa trono ng ating puso. At pangatlo, sa mga dumadaang pagsubok sa ating pananampalataya, ang kailangan po natin ay panalangin. Huwag natin kakaligtaan ang manalangin. Humingi tayo ng lakas, tulong sa Diyos, na ating mapagtagumpayan yan, malagpasan. At patuloy na gawin ang kanyang kalooban. At makikita po natin na siya ay kikilos. Hindi lang siya basta-basta kumikilos eh. Kuminsan talagang siya ay kumikilos dun sa time na na talagang wala na tayong
magagawa. Nakahiga na tayo. At halos kalong-kalong na tayo ng Panginoon. Parang sa footprint, di ba? Footprint in the sun. Panginoon, ang maganda buhay ko. 2 bakas sa buhangin. 2 pares na bakas. Bakit nung time na ako po ay dumadaan sa mga paghihirap, pagsubok, pagtitiis, isang pares na lang ng bakas? Ano sabi ng Panginoon? Alam mo kasi, yung bakas na nakikita mo ay aking bakas. At ikaw ay kalong-kalong ko na. Ganyan ang Panginoon. Binibigyan na tayo ika nga ng kalakasan. Kaya patuloy lang tayo at huwag tayong hihiwalay sa kanyang salita. Ito lang yung pag-asa po natin. Ito yung ating buhay, liwanag, tanglaw sa madilim na sanlibutan ito. Kasi bawat dako, napakadilim, nandyan ang kasalanan, nandyan ang tukso, at nandyan ika nga yung mga pagsubok sa buhay. Kaya patuloy lang po tayo. Alam kong may hirap tayo, pero kailangan ay gawin natin ng lubusan upang maging sakdal tayo, maging matured ang ating faith, upang yung mga tao nakatingin sa atin, maging mga kapatiran, ay sumunod sa atin. Yun yung ating layunin at maging ating mga mahal sa buhay. Tayo po ay manalangin. Amang banal, muli sa iyo po ang kapurihan at kalulatian sa gabing ito. At hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagkilo sa aming buhay sa araw-araw. Tunay nga po na kumisan ang aming paningin, aming isipan ay naroon sa mundo, Panginoon. At kami po kumisan ay naiinggit sa mga tao na nagtatamasa ng yaman at patuloy na tinitingala ng mga tao. Ngunit sinabi mo na huwag kami, Panginoon, na mainggit, bagkus ay aming tingnan ikaw at ganapin ang iyong kalooban at sa gayon ay hindi po kami malilihis ng landasin patungo sa iyong kaluwalhatian. Ama, salamat po sa iyong pagkilos sa gabing ito at naway magbigay ito ng patuloy na paalala at hamon sa bawat isa na ito ika nga ay aming masundan ang buhay ni Abraham sa kabila nung napakabigat na hiningi ng Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo po namin tinatagubilin ang oras na titira. Ikaw po ang maluwalhati at maitaas, lalo na sa amin pong panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. At tayo po dako sa ating pagbibigayan. At dito po, sabi dyan sa Matthew chapter 6, verse 33 at 34, dadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Huwag po tayong manghinayang sa anumang maipagkakalob sa Panginoon. Ito po ay malaking bagay, makakatulong sa gawain ng iglesia at mga pangailangan. Tapos, ika nga ay manalangin para sa ating offering. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa amin sa araw-araw, sa pagkakalob ng lahat na aming mga pangangailangang pisikal. At sa oras pong ito, amin namang ipagkakaloob ang iyo pong bahagi sa amin tinatangkilik. Pagpalain mo ito, Ama, at patuloy magamit para sa iyong gawain, para sa iyong ikaluluwalhati. At maabot po maraming kaluluwa na hindi pa kilala sa iyo. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat. Mapagpalang Diyos, salamat po sa nalikom na salapi. At dalangin po namin na ito po ay magamit lalo sa iyong mga gawain, ministeryo, upang mapalaganap ang salita, upang marami pang makakilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang personal at tagapagligtas.
At amin din pong inilalapit sa iyo ang personal na mga kapatiran na mayroong hanap buhay, tungkulin sa araw-araw. Hinihiling po namin bigyan ng patuloy na kalusugan, kalakasan, ang kanilang pisikal na pangatawan at maging matapat po sa kanilang mga gawain. Salamat, Panginoon, sa pagbibigayang ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Muli po ay tayo magsitayo at muli pong umawit sa ating Panginoon, ikaw lamang. Mula sa dilim liwanag, ikaw, Jesus, ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon, sa'yo'y umawit, kailanman ay hindi tatahimik. Sa gabi, walang hanggang araw, ikaw, Jesus, ang ilaw ng pag-asa. Kaya ngayon, sa'yo'y umaawit, kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang. Banal, ginhawa at gabay, sa buhay ay tapat kitang patnubay. Kaya ngayon, sa'yo'y umaawit, kailanman ay hindi tatahimik. Aking isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang. Aking isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang ang Diyos. Panginoon, ikaw lamang ang nagbigay pag-asa. Kaya ngayon isisigaw, ngayon at kailanman ikaw lamang. Ngayon at kailanman ikaw lamang. At ating tawagan si Brother Castillo para sa ating panalangin. Tayo po ay magpupuri at magpasalamat sa Panginoon sa ating pong panambahan. Aming Amang Banal, muli salamat po sa iyong kabutihan sa amin na hindi mo kami iniwan sa kadiliman ng mundong ito, kundi mula po sa iyong mga salita at maging sa Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa aming buhay. Kami po ay pinaalalahanan mo, kami Panginoon ay binibigyan mo ng
ng hamon upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at patuloy mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. At hinihiling po namin, Panginoon, sa bawat oras ng dali, kung kami man, Panginoon, ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, ay bigyan kami ng patuloy na lakas upang sa gayon ay kami po ay makapagpatuloy na gawin ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa bawat isa narito at dalangin ko po maging ang mga kapatiran na hindi po namin kasama, ikaw po ang magpala, at maging sa mga tahanan na naroon sa online, ikaw po ang manguna at mamahala, at kanila rin pong mata mo ang biyaya na buhay na walang hanggan sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga oras na natitira, lalo na sa amin pong sama-samang pananalangin, ikaw po ang tumugon sa takdang panahon. At maging sa aming paghihiwalay, sa gabing ito, ikaw po manguna at mamahala hanggang sa aming tahanan. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasasalamatan po sa pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po.